Ang kailangan mong malaman tungkol sa prutas at blood sugar. Nabubuhay ka ba na may diabetes o pre-diabetes at nalilito kung aling mga prutas ang ligtas mong kainin? Ako si Dr. Katrina at naiintindihan ko ang kalituhan na iyan dahil araw-araw ko itong nakikita sa aking practice. May isang pasyente na nagsabi sa akin na sinabi raw ng dati niyang doktor na huwag kumain ng prutas. May isa naman na nabasa online na okay lang daw ang lahat ng prutas basta nasa tamang dami. May pangatlo na nakarinig na ang berries lang ang ligtas, pero ang mga tropical fruits daw ay delikado. Sa dami ng magkakasalungat na payo na kumakalat, hindi nakapagtataka kung bakit maraming taong may diabetes ang parang napaparalisa tuwing dadaan sila sa seksyon ng prutas sa grocery. May ilan na tuluyang umiiwas sa prutas dahil sa takot, kaya nawawala sa kanila ang mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan. May iba naman na kumakain ng prutas ng walang gabay, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit biglang tumataas ang kanilang blood sugar nang hindi nila inaasahan. Ngayon, gusto kong linawin ang kalituhang ito minsan at magpakailanman. Ibabahagi ko sa inyo ang listahan ng 10 pinakamahusay na prutas para sa mas matatag na blood sugar. At ang 5 prutas na kailangan ninyong maging mas maingat. Ang listahang ito ay hindi base sa opinyon o sa mga lumang gabay, kundi sa aktwal na siyentipikong sukat kung paano naaapektuhan ng mga prutas na ito ang inyong blood glucose. Pero narito ang pinakamahalagang bahagi, at gusto kong malinaw ninyo itong marinig. Walang tinatawag na ipinagbabawal na prutas. Kahit isa, wala. Hindi ako naniniwala sa absolutong pagbabawal dahil hindi iyon gumagana sa totoong buhay. Ang pinaniniwalaan ko ay paggawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman. Ang kaibahan lang ay may mga prutas na nangangailangan ng mas maingat na pagkain at mas maliliit na bahagi. Samantalang may iba na maaari mong kainin ng may mas kumpiyansa dahil hindi lang sila ligtas para sa blood sugar. Nagbibigay pa sila ng mahahalagang bitamina, fiber, at antioxidants na tumutulong sa pangkalahatang kalusugan at metabolismo ng iyong katawan. Ito ang totoo, ang mga taong may diabetes ay hindi lang maaaring kumain ng prutas, talagang dapat silang kumain ng prutas. Ang prutas ay nagbibigay ng mga sustansyang nagpoprotekta sa puso, sumusuporta sa immune system, at tumutulong sa katawan na gumana ng maayos. Ang susi ay hindi kung kakain ka ba ng prutas o hindi. Ang susi ay ang pag-alam kung alin ang pipiliin, gaano karami ang kakainin, at kailan ito pinakamainam kainin. Iyan mismo ang ituturo ko sa inyo ngayon gamit ang dalawang siyentipikong sukatan na dapat maunawaan ng bawat taong may diabetes, glycemic index at glycemic load. Isulat ninyo ang inyong bansa sa comments. At kung bago ka lang dito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Pag-usapan natin kung paano tamasahin ang prutas ng ligtas habang pinamamahalaan ang blood sugar. Paano pumili ng tamang prutas? Bago tayo pumunta sa listahan, mahalagang maunawaan ninyo kung paano ko ginagawa ang mga rekomendasyong ito. Hindi ako umaasa sa pakiramdam o sa lumang payo. Gumagamit ako ng dalawang eksaktong siyentipikong sukatan. Una ay ang glycemic index o GI. Isipin ninyo ito bilang bilis. Kapag kumain ka ng prutas, ang asukal ba ay pumapasok sa iyong bloodstream ng kasing bilis ng isang race car o dahan-dahan lang tulad ng isang taong naglalakad ng relax? Ang mataas na GI, na higit sa 70, ay nangangahulugang agad na tumataas ang glucose. Hindi iyan ang gusto natin. Ang mababang GI, na mas mababa sa 55, ay nangangahulugang dahan-dahan at maayos ang pagtaas ng glucose. Iyan ang ating layunin. Ang pangalawang sukatan ay glycemic load o GL. Kasing halaga ito pero madalas hindi napapansin. Kung ang GI ay bilis, ang GL naman ay dami. Sinasabi nito kung gaano karaming asukal ang aktwal na pumapasok sa iyong katawan sa isang makatotohanang bahagi ng pagkain. Ang mababang GL na mas mababa sa 10 ay napakaligtas. Ang mataas na GL na lampas sa 20 ay isang babala. Ang gininto ang formula para sa maayos na pamumuhay na may diabetes ay ito. Pumili ng mga prutas na may parehong mababang GI at mababang GL.
Para maging patas ang paghahambing, iisa-isahin natin ang lahat base sa parehong timbang, mga 4 ounces o 120 gramo. Hindi natin ikukumpara ang isang napakalaking hiwa ng pakwan sa isang maliit na ubas. Para tayong nagkukumpara ng apples to apples, ika nga, base sa siyensya. Ang 10 pinakamahusay na prutas para sa blood sugar. Simulan natin sa magandang balita. Ito ang mga prutas na maaari ninyong kainin ng may kumpiyansa. Bibilang tayo pababa mula number 10 hanggang number 1. Number 10. Mukhang matamis pero ligtas. Ang peras ay may GI na 38 at GL na 4 lamang. Napakaganda ng mga numerong iyan. Kung naghahanap ka ng matamis, abutin mo ang isang peras. Number 9. Apples. Ang doktor ng kalikasan. Ang mansanas ay hindi lang basta prutas. Para itong health insurance na hawak mo sa iyong kamay. May GI itong 39 at GL na 6. Isang perpektong pagpipilian. Pero may isang sikreto. Kainin mo ito kasama ang balat. Ang balat ng mansanas ay may pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong maglinis ng bad cholesterol, isang bagay na desperadong kailangan ng maraming taong may diabetes. Bukod pa rito, ang fiber sa balat ay tumutulong para mas mabagal na maabsorb ang asukal sa iyong dugo. Kaya, huwag mong balatan ang proteksyong iyon. Number 8. Passion fruit, ang tumutulong sa pagtulog. May GI itong 27 at GL na 5, kaya napakaganda nito para sa blood sugar. Bonus pa rito, natural din itong nakatutulong sa pagtulog. At alam naman natin na ang magandang tulog ay napakahalaga para manatiling stable ang blood sugar. Number 7. Oranges. Kainin ng buo kasama ang mga hiwa nito. At ang katotohanan tungkol sa juice. Huminto tayo sandali. Gusto kong pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang fruit juice ay hindi kaibigan ng mga taong may diabetes. Kapag piniga mo ang isang baso ng orange juice, itinatapon mo ang proteksyon na layer ng fiber at tinatago lamang ang 23 hanggang 20 mg ng asukal. Ang GL ay tumataas lampas 20, isang mataas na antas ng babala. Ang pag-inom ng juice ay parang direktang pagbomba ng asukal sa iyong bloodstream. Pero kung kakainin mo ang isang buong orange kasama ang lahat ng hiwa nito, ibang-iba ang kwento. Pinipigilan ng fiber ang mabilis na pagpasok ng asukal. Bumaba ang GI sa 40 at ang GL ay bumabagsak sa 5. Kaya ang pagkain ng orange, napakahusay. Ang pag-inom ng orange juice, mas mabuting umiwas. Hayaan ninyo akong ikwento si David. Siya ay 67 taong gulang at 10 taon nang may diabetes. Ipinagmamalaki niya na siya ay maalaga sa kalusugan. Tuwing umaga, walang palya, pipiga siya ng sariwang orange juice. Hindi galing sa karton. May sarili siyang juicer. Gumagamit siya ng 3 o 4 na orange para makagawa ng isang buong baso. Natural ito, doktor, lagi niyang sinasabi sa akin. Fresh fruit, walang dagdag na asukal. Paano magiging masama iyon? Sasama sa kanya ang kanyang asawa, at uupo sila sa kanilang breakfast table na pakiramdam ay tama ang kanilang ginagawang healthy choice. Samantala, ang kanyang morning blood sugar readings ay palaging nasa 170 hanggang 180, minsan mas mataas pa. Titingnan niya ang kanyang glucose meter, makikita ang numero, at makakaramdam ng pagkadismaya. Hindi ko maintindihan, sabi niya sa isang konsultasyon, halatang may tunay na frustration sa kanyang boses. Iniinom ko naman ang gamot ko ayon sa reseta. Hindi ako kumakain ng pastries o candy. Nag-e-ehersisyo ako, pero ayaw bumaba ng mga numero ko. Sinuri namin ng detalyado ang kanyang diet. Maayos ang tanghalian, katanggap-tanggap ang hapunan. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol sa almusal. Kumakain ako ng oatmeal at fresh orange juice. Iyon ang pinakamalusog na paraan para simulan ang araw. Doon ko kinailangang sabihin ang balitang ayaw niyang marinig. Ipinaliwanag ko na kapag ginawang juice ang orange, para ka na ring gumagawa ng tubig na may asukal na may kasamang bitamina. Ang lahat ng protective fiber na sana ay magpapabagal sa pag-absorb ng asukal ay naiiwan sa pulp. Ang isang baso ng orange juice mula sa 3 orange, sabi ko sa kanya, ay nagbibigay ng kasing daming asukal na parang kinain mo ang 3 orange ng buo. Pero ibang-iba ang paraan ng pagproseso ng katawan dito.
Ang juice ay tumatama sa iyong bloodstream na parang isang alon. Ang buong orange naman ay parang banayad na pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Mukha siyang nagduda. Ang mga taong matagal nang naniniwala na malusog ang juice ay hindi agad nagbabago ng isip sa isang pag-uusap lang. Pero pumayag siyang subukan ang isang eksperimento sa loob ng 2 linggo. Sa halip na juice, kakain siya ng isang buong orange kasama ng kanyang oatmeal. Sa unang mga araw, medyo naninibago siya. Hindi ito katulad ng dati, pagamin niya. Namimiss ko iyong malaking baso ng juice. Pero ipinagpatuloy pa rin niya dahil nagsimulang magkuwento ng ibang resulta ang kanyang mga numero. Sa loob ng 1 linggo, bumaba ang kanyang morning readings sa 155, 160. Pagsapit ng 2 linggo, palagi na itong nasa 140 hanggang 150. Pareho pa rin ang gamot, pareho pa rin ang kanyang routine sa pag-eehersisyo. Ang tanging pagbabago lang ay ang paglipat mula sa juice papunta sa buong prutas. Hindi ako makapaniwala na may ganito kalaking epekto ang isang simpleng bagay. Sabi niya sa follow-up check-up namin, halatang may tunay na paghanga sa kanyang boses. 15 taon akong umiinom ng orange juice tuwing umaga. 15 taon kong iniisip na ginagawa ko ang malusog na bagay. Sa lahat ng panahong iyon, parang sinisimulan ko lang pala ang araw ko gamit ang isang sugar bomb. Pati ang kanyang asawa ay nagbago na rin. Ngayon, pareho na silang kumakain ng tig-isang orange sa almusal. At sinabi pa niya sa akin na mas nabubusog pa sila ngayon. Ang fiber daw ang nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng juice. Hindi na ako nagugutom makalipas lang ang 1 oras tulad ng dati, sabi niya. Ang kwento ni David ay hindi kakaiba. Maraming beses ko nang nagawa ang parehong pag-uusap na ito sa 12-dosenang pasyente. Napakahusay ng nagawa ng juice industry sa pagkumbinsi sa atin na ang juice ay katumbas ng prutas. Pero pagdating sa pamamahala ng blood sugar, napakalayo ng pagkakaiba ng dalawa. Number 6. Kiwi, ang doble ang laban. Ito ay isang nakakagulat na halimbawa. Ang kiwi ay may GI na 38 at GL na siyam, pero bakit mataas ang ranggo nito? Dahil ang kiwi ay parang double warrior. Hindi lang ito tumutulong sa pagkontrol ng glucose, naglalaman din ito ng malalakas na antioxidants na tumutulong magpababa ng blood pressure. Para sa isang taong may diabetes, ang high blood pressure ay pangalawang malaking kalaban. Sa kiwi, parang 2 problema ang sabay mong nilalabanan. Talagang sulit itong idagdag sa iyong araw-araw na menu. Number 5, strawberries, ang reyna ng cardiovascular health. Isa ito sa mga paborito ko. Ang strawberries ay may GI na 41 at GL na 3. Ibig sabihin, napakaliit ng epekto nito sa glucose. Pero ang tunay na halaga nito ay nasa anthocyanins, mga malalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa iyong cardiovascular system, ang pinakamahina at pinakananganganib na bahagi ng katawan para sa mga taong may diabetes. Kung may pagkakataon ka, gawing madalas na dessert ang strawberries. Number 4. Guava, ang tropical superstar. Kalimutan muna ang mga mamahaling supplements. Ang isang guava ay may napakababang GI na 23 at GL na 3 lamang. Dito gusto kong sandaling huminto at linawin ang isang laganap na maling paniniwala. Sinasabi ng ilan na ang mga taong may diabetes ay hindi dapat kumain ng prutas dahil sinisira raw ng fructose ang atay. Hindi ito totoo. Ang fructose ay nagiging mapanganib lamang kapag ito ay nasa sobrang concentrated na anyo, tulad ng sa sodas o corn syrup. Ang natural na fructose sa isang guava o strawberries ay ganap na ligtas at hindi nakakasama sa atay. Huwag hayaang takutin kayo ng mga tsismis na walang matibay na basehan para umiwas sa masusustansiyang prutas. Number 3. Avocado, ang berdeng ginto ng kalusugan. Narito ang isang espesyal na exception. Ang avocado ay may napakababang GI na 10 at GL na 2 lamang. Pagdating sa kontrol ng glucose, halos walang makakatalo sa avocado. Mayroon itong monounsaturated fats na tumutulong pataasin ang good HDL cholesterol at pinoprotektahan ang cardiovascular system. Pero may mahalagang paalala,
mataas ang calories ng avocado. Habang ang guava o strawberries ay maaari mong kainin ng mas maluwag, ang avocado ay kailangang may kaunting diskarte. Ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng pagdagdag ng timbang, at ang labis na taba sa katawan ay nagpapataas ng insulin resistance. Ang payo sa medisina ay kalahati hanggang isang avocado bawat araw. Iyan ang golden dose, sapat para makuha ang benepisyo nang hindi nasosobrahan sa calories. Number 2, peaches, paborito ng marami. May GI itong 42 at GL na 4, kaya isa itong napakaligtas na option. Gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito para sagutin ang isang napakakaraniwang tanong. Doktor, may pre-diabetes ako, type 1 diabetes, type 2 diabetes, o LADA. Maaari ba akong kumain nito? Ang sagot ay oo. Ang listahang ito ay naaangkop sa lahat ng uri ng glucose metabolism disorders, maliban sa diabetes insipidus, na isang ganap na ibang sakit sa kidney. Anuman ang yugto ng kondisyon mo, ang peaches ay nananatiling isang maaasahang kaibigan. Number 1, cherries, ang kampiyon sa nutrisyon. At narito na tayo sa tunay na kampiyon, ang fresh cherries. Halos perpekto ang kanilang mga numero. Napakababa ng GI na 27 at GL na 6 lamang. Hindi lang sila ligtas, puno rin sila ng anti-inflammatory compounds na tumutulong magprotekta sa iyong blood vessels. Pero mag-ingat. Ang tinutukoy ko ay fresh cherries. Huwag na huwag ninyong ipagkakamali ang mga ito sa mga matingkad na pulang cherries na nakaimbak sa syrup at ginagamit sa dekorasyon ng mga cake. Ang mga iyon ay tunay na sugar bombs. Piliin ninyo ang fresh cherries at magkakaroon kayo sa inyong kamay ng isa sa pinakamakapangyarihang sandata para makatulong sa pagkontrol ng glucose sa pamamagitan ng pagkain. Diyan nagtatapos ang top 10. Pero mag-ingat, ang susunod na bahagi ay tungkol sa 5 prutas na kailangan ng mas malaking pag-iingat. Gusto ninyong malaman kung sino ang mga matamis na manlilinlang na ito? Makinig ng mabuti dahil ang susunod na sasabihin ko ay maaaring ikagulat ninyo. Ang 5 prutas na nangangailangan ng pag-iingat. Mga kaibigan, napag-usapan na natin ang green safe zone. Ngayon kailangan kong hilingin na mas mag-focus kayo. Papasok na tayo sa yellow zone kung saan napakanipis na ng linya sa pagitan ng nutrisyon at panganib. Maglilista ako ng 5 prutas na tinatawag kong seductive risks. Kapag sinabi kong worst, hindi ko ibig sabihin na ganap silang ipinagbabawal. Sa aking bokabularyo, walang prutas na may kasalanan. Gayunpaman, para sa mga taong may diabetes, ang mga prutas na ito ay parang pagmamaneho sa madulas na kalsada. Maaari kang umusad, pero kailangan mong magbagal, magmasid, at maging doble ang pag-iingat. Number 5, mango, ang hari ng prutas, at hari rin ng asukal. Masarap ang mangga alam ko. Pero may GI itong 56 at GL na 14, kaya isa itong hari na medyo demanding. Maraming nagtatanggol sa mangga at nagsasabing, pero doktor, marami naman itong fiber. Totoo, may fiber nga ito. Ngunit ang napakalaking dami ng carbohydrates nito ay kadalasang mas nangingibabaw kaysa sa benepisyong iyon. Kapag kumain ka ng mangga, kadalasan ang asukal ang nagwawagi sa huli. Sandali lang. Pag-usapan natin ang totoo tungkol sa chia at flaxseed trick. Dahil nabanggit ang fiber ng mangga, gusto kong linawin ang isang mapanganib na pagkakamali na ginagawa ng maraming tao. May ilan na naniniwala na kung kakain ka ng matamis na prutas at dadagdagan mo ng chia, flax seeds, o nuts, magiging ligtas na ito. Ang totoo ay ganito. Ang pagdagdag ng chia o flax ay nakakapagpababa lang ng glycemic index. Ibig sabihin medyo pinapabagal nito ang pagsipsip ng asukal sa katawan, pero hindi nito binabawasan ang glycemic load. Ibig sabihin, pareho pa rin ang kabuuang dami ng asukal na papasok sa iyong katawan. Sa katunayan, nadadagdagan pa ang calories at carbs dahil sa mga butong iyon. Isipin mo na may utang ka sa bangko na $100,000. Ang pagkain ng chia ay parang paghingi na bayaran ito ng hulugan imbes na isang bagsakan. Pero sa huli, babayaran mo pa rin ang parehong $100,000. Kailangan pa rin gumawa ng sapat na insulin ang iyong pancreas
para kayanin ang kabuuang load na yon. Kaya huwag gawing dahilan ang chia para makakain ng matamis na prutas ng walang kontrol. Isa itong patibong. Number 4, pineapple. Ang maasim na lasa na nanlilinlang. Masarap at nakakapresko ang pinya, pero huwag hayaang malinlang ka ng bahagyang maasim nitong lasa. May GI itong 59 at GL na 14, kaya malinaw na nasa medium-high range ito. Sa internet, maraming kumakalat na kwento na ang pinya raw ay nakakatunaw ng taba o nakakadetox ng katawan. Mag-ingat sa mga payong walang sapat na ebidensya, lalo na kung ang pankreas mo ang nakataya. Ang pinya ay may malaking sugar load, kaya kontrolin ng maingat ang dami ng kakainin. Number 3, bananas. Ang katotohanan tungkol sa energy bomb. Ang saging ay isa sa pinakakilalang prutas sa buong mundo. Pero para sa mga taong may diabetes, isa itong malaking hamon. Tingnan natin ang mga numero, GI na 62 at GL na 16. Para mas malinaw, kanina nakita natin na ang avocado ay may GL na 2 lamang. Ibig sabihin, ang isang saging ay nagdadala ng sugar load na 8 beses na mas mataas kaysa sa avocado. Maraming pasyente ang nagsasabi, "Doktor, may potassium ang saging, may vitamins, maganda ito para sa muscles." Totoo naman yon, hindi ko itinatanggi. Pero kung ang pangunahing layunin mo ay panatilihing stable ang glucose, ang kapalit ng potassium na iyon ay isang malaking pagtaas ng blood sugar. Kung talagang gusto mong kumain ng saging, hatiin mo ito, huwag kainin ng buo. Ang kalahating piraso sa umaga ang mas ligtas na limitasyon. Number 2, papaya. Isang prutas na may 2 mukha. Ang papaya ay napakaganda para sa digestion dahil sa enzyme na papain. Ngunit may GI itong 58 at GL na 12, kaya pumapangalawa ito sa listahan ng mga prutas na kailangang pag-ingatan. Totoo ang benepisyo nito sa digestion, pero totoo rin ang panganib na mapataas ang glucose. Kumain lamang ng maliit na bahagi at huwag itong gawing araw-araw na pangunahing pagkain. Red alert. 2 nakatagong kalaban. Bago tayo makarating sa number 1, kailangan ko kayong bigyan ng babala tungkol sa 2 bagay na mas mapanganib pa kaysa sa mismong prutas. Una, ang mga dried o dehydrated fruits, jams, candied fruits, at pinatuyong prutas. Kung ang sariwang prutas ay parang burol, ang dried fruit naman ay parang bangin. Apricots, prunes, raisins. Kapag pinatuyo ang mga ito, nawawala ang tubig na nagbabawas sana ng konsentrasyon ng asukal. Ang natitira ay puro asukal na nakaipon sa napakaliit na dami. Karaniwan, ang GL ng mga ito ay lampas sa 30 na isang napakataas na antas. Para sa isang taong may diabetes, ang dried fruit ay hindi na prutas. Isipin mo na lang itong natural na candy. Ang tapat kong payo ay iwasan ito ng tuluyan. Kahit kaunti ay sobra na. Ikalawa, ang antas ng pagkahinog ng prutas. Simpleng chemistry ito. Kapag hinog ang prutas, ang starch ay nagiging asukal. Ang isang saging na berde pa ang balat ay may mas maraming resistant starch na mabuti para sa bituka at kaunti lamang ang epekto sa glucose. Pero kapag naging dilaw na ang balat at may mga brown spots na, ang starch na iyon ay halos naging purong glucose at fructose na. Ibig sabihin, ang parehong prutas ay maaaring maging kaibigan kapag hilaw pa ng kaunti at maging kalaban kapag sobrang hinog na. Mas mabuting kainin ang prutas kapag nasa tamang hinog lang o medyo hilaw pa ng kaunti. Huwag nang hintayin na maging sobrang lambot at napakatamis. Number 1, grapes. Mga candy na binalutan ng asukal. At sa wakas, narito na ang nangunguna sa listahan ng mga prutas na kailangang pag-ingatan, ang ubas. May GI itong 61 at GL na 12. Kaya isa itong malaking hamon para sa mga taong may diabetes. Madalas mong maririnig ang tungkol sa French paradox, ang red wine at ang resveratrol sa ubas na sinasabing may anti-aging benefits. Totoo naman na mayaman ang ubas sa antioxidant polyphenols. Pero ang problema ay ang maliit nitong sukat at matamis na lasa na madaling magpawala ng kontrol sa dami ng kinakain. Plano mong kumain ng 5 ubas. Pero sa isang iglap ay ubos na pala ang buong kumpol na may 20. Napakabilis ding maabsorb ng asukal mula sa ubas.
Kung talagang gusto mong kumain nito, bilangin mo ang bawat isa. Huwag kailanman kumain ng direkta mula sa kumpol. Maaari bang kumain ng pakwan ang may diabetes? Alam kong marami sa inyo ang naghahanap ng isang prutas na hindi pa nababanggit, ang pakwan. Bakit wala ito sa top 10 best o sa top 5 worst? Dahil ang pakwan ay isang espesyal na kaso. Napaka-interesante nito mula sa pananaw ng medisina. Pagdating sa mga benepisyo, para itong isang kayamanan. Naglalaman ito ng L-citrulline na tumutulong magpaluwag o magpalapad ng mga blood vessel at napaka-epektibo sa pagpapababa ng blood pressure. Pero kung titingnan naman ang mga index, parang may kabalintunaan. Ang pakwan ay may napakataas na GI, higit sa 72, na ibig sabihin ay napakabilis pumasok ng asukal sa dugo. Ngunit ang GL nito ay napakababa, 3 lamang, kasing baba ng sa strawberries, dahil 92% ng pakwan ay tubig. Sa teorya, medyo ligtas ang pakwan, pero dito ko kailangan ang pagiging tapat mo sa sarili mo. Ang patibong ay nasa sikolohiya. Sino sa inyo ang kayang maghiwa ng eksaktong 4 ounces na piraso? Kainin iyon at agad tumigil? O mauuwi ba sa pagkain ng pangalawa at pangatlong hiwa hanggang sa mabusog ka? Iyon ang tunay na problema. Ang patibong ay hindi nasa pakwan mismo, kundi nasa dami ng nakakain. Kung may matibay kang disiplina na kumain ng isang bahagi lang, maaaring maging mabuting kaibigan ang pakwan. Pero kung hindi, ang bilis ng pagsipsip ng asukal nito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa iyong glucose. Ang desisyon ay nakadepende sa iyong kakayahang magpigil. Saan magsisimula? Kaibigan ko, araw-araw ay libu-libong komento ang nababasa ko. At sa likod ng mga tanong tungkol sa mga index at mga gamot, madalas ay may naririnig akong tahimik na buntong hininga. Doktor, alam kong hindi maganda ang kinakain ko, pero napakaraming impormasyon, napakaraming ipinagbabawal. Nalilito na ako at hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung ganito ang nararamdaman mo, makinig ka sa akin. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, huwag mong subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay sa loob ng isang gabi. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali na nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuko, lalo na ang mga nakatatanda. Naiintindihan ko ang takot mo. Takot na magutom. Takot na maging walang lasa ang pagkain. Takot na baka hindi kayanin ng katawan mo ang biglaang pagbabago. Kaya kalimutan muna natin ang mahahabang listahan. Kalimutan muna ang komplikadong terminong medikal. Ngayon, gusto ko lang na makamit mo ang isang maliit na tagumpay. Kung isang bagay lang ang mababago mo ngayong araw, dito ka magsimula. Sa almusal mo. Bakit? Dahil ang almusal ang nagtatakda ng takbo ng glucose mo para sa buong araw. Kapag mataas sa asukal ang almusal, malamang na makaramdam ka ng matinding gutom at cravings sa buong hapon. Subukan mo ito bukas ng umaga. Sa halip na puting tinapay na may palaman at matamis na kape na may gatas, na isang klasikong sugar bomb, palitan mo ito ng 2 itlog, pinakuluan o pinirito sa kaunting mantika, at isang guava o kalahating avocado. Wala nang iba pa. Simple lang, di ba? Hindi ka magugutom. Ang itlog ay nagbibigay ng protina na tumutulong para mas matagal kang mabusog. Ang fiber mula sa guava ay tumutulong para manatiling stable ang glucose. Hindi mo kailangang agad alisin ang kanin o laktawan ng hapunan. Tumutok ka lang muna sa paggawa ng tamang almusal bukas. Kapag nagawa mo iyon, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam ng katawan mo at mas malinaw ang isip mo. Doon magsisimula ang motibasyon para pagbutihin naman ang tanghalian at pagkatapos ay ang hapunan. Tandaan mo ito, ang maliit na hakbang sa tamang direksyon ay mas mahalaga kaysa sa hindi paggalaw dahil sa takot. Ang progreso, kahit gaano kaliit, ay progreso pa rin. Maglalakad tayo ng magkakasama, hakbang-hakbang. Ito ang dapat mong tandaan. Ang laban-laban sa diabetes ay hindi laban ng puro pagbabawal, kundi laban ng matalinong pagpili. Bigyang prioridad ang prutas na nasa naunang listahan. At kung nais mong kumain ng alinman sa 5 prutas na kailangang pag-ingatan, saging, pinya, mangga, papaya, at ubas, tandaan ito, maliit na bahagi lamang.
Kainin ang mga ito kapag hindi pa masyadong hinog at huwag kailanman sa dehydrated na anyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas mabubuting desisyon ng mas madalas. Ito ay tungkol sa pag-unawa na may mga pagpipilian ka, na hindi ka walang magagawa, na ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, ibahagi mo ito sa isang taong nahihirapan sa kanilang blood sugar, maaaring magulang, kaibigan o sinumang nangangailangan ng praktikal at makaagham na gabay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang button na iyon at i-on ang notifications. Ginagawa ko ang mga video na ito dahil naniniwala ako na kapag naiintindihan mo ang siyensya sa likod ng iyong kalusugan, nagkakaroon ka ng mga kasangkapan para gumawa ng mas mabubuting desisyon. Ang maliliit na pagbabago sa iyong pagkain, kapag ginagawa ng tuloy-tuloy, ay nagdudulot ng makabuluhang pagbuti sa pagkontrol ng blood sugar. Ako si Dr. Katrina. Alagaan mo ang iyong sarili at magkita tayo sa susunod.